Good afternoon, Jesus Coffee Church! Hallelujah! Sa Panginoon, hallelujah! Amen! Magandang hapon po sa lahat. Happy Father's Day sa mga tatinisan. Binati niyo na ba sila? Happy Father's Day po! Happy Father's Day po sa mga pamangkin at mga nagkakagulit. Amen! Mga kapatid, hindi aksidente na nandito ka ngayon. Yung iba nagsiselebrate ng Father's Day. Yung iba naman ay gumagala pero mas mayaman tayo dahil alam natin kung sino yung tatay natin. Ngayong hapon na ito, sino ang tatay natin? Jesus! Kaya mga kapatid, ngayong hapon, nais ng Diyos na lumamig tayo sa kanyang presensya. Hindi lang tayo para tumalakpak, hindi lang tayo para tumingin, tumungo. Nandito tayo para sumamba, umawit sa ating Panginoon at tumalakpak. May mga kami ba tayo? Pwede ikalakpak sa Panginoon? Yes! Parang mahirap natin Kaya, yan. para mapansin mo gusto excited ka praise. Ito yung tamang oras na ma-excite ka, magpuri ka sa Panginoon. Sabi nga sa inyo sa amin, verse 22-23, God is the power and strength. He makes the perfect way for you. So mga kapatid, inaanyayahan mo namin kayo na magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Kaya ako naging lakas. Pwede ba tayo pumalakpak sa Diyos? Sabi Kaya luwa tayo ma-excite sa Panginoon. yung palakpak na niligtas ka ng Diyos ngayong Yes. araw na ito. Yung palakpak na binigyan ka ng protection. Ito ay mga bigyan ng biyaya ng Panginoon. Yung palakpak na pinalaya ka na sa lahat ng utang mo. Kaya kaya sa mga kasalanan mo. Yung sigaw na tinanggal na lahat ng kasalanan mo. Hallelujah! Kaya sa mga utang. At mga pamahalaan na ibibigay pa ng Panginoon sa buong mundo. Hallelujah! Kaya mga kapatid, sabay-sabay tayo umawit, sumamba sa Panginoon, yung tangos. Come on, church!
Paul sa mga taga-Ephesus. Hindi niya naman sinasabi ito sa mga Ephesus, kundi sa buong mga sanlibutan, sa buong tao, sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, this is a wonderful spiritual truth na pinapakita sa atin ng ating mga pamilya ng Diyos na walang kahit sino man makakapag-explain or that anyone can understand the spiritual truth na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Kapatid, bubuksan daw natin ang mga mata ng ating puso sapagkat dito makikita natin ang mga pagpapala na nagmumula sa ating makapangyarihang Diyos. Makakamtan natin ang mga pagpapala na doon na nakahanda doon sa kaharian ng langit. Amen! Napakabuti ng Diyos sapagkat dito tinutulungan niya tayo na magkaroon ng pag-asa sa kanyang mga pangako. At ang kanyang mga pangako ay tiyak na magkakaroon ng katuparan. Amen! Kaya kapatid, buksan daw natin ang mga mata ng ating puso. Maniwala tayo, manampalataya tayo sa kanyang mga pangako at salita. Kaya kapatid, let us declare, sabay-sabay tayo, na bigkasin ng mga pangako nito na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Everyone, that God will bless all the work of my hands, and I will lend to many nations that will borrow from none. The Lord will make me the head and not the tail, always at the top, never at the bottom. No weapon formed against me will succeed. I will silence every voice that raises up to accuse me. His benefits I will enjoy. My vindication comes from the Lord. I will thrive like the palm trees and grow strong like the cedars of Lebanon. Even in old age, we will still produce fruit. We will remain vital and green. I will taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. With long life, I will be satisfied. Surely, goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will live in your presence forever. I am blessed with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. God will restore my health and heal my wounds, for by the stripes of Jesus Christ I am healed. God will bless me with many good things, and I will experience God's fullness in the name of Jesus Christ. Everybody say amen! Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Lord. Ama namin Diyos, dakila sa lahat. Ang mataas na papuri ay sa iyo. Salamat, Lord, sa mga dakilang pangako sa aming mga buhay. And Lord, sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa iyo na may kababaang loob. Alam mo po, Panginoon, ang nilalaman ng aming mga puso at mga pag-aalinlangan ay nagpapabigat sa aming mga isipan. Panginoon, patawad po kung minsan ay nagtitiwala kami sa sarili naming kagayahan kaysa sa mga plano mo sa aming buhay. Buksan mo po, Panginoon, ang aming mga puso, tanggalin ang takot, pagdududa, at makasakit na nakaraan ng mahadlang upang kami ay magtiwala sa iyo. Turuan mo kami, Panginoon, na isuko ang lahat sa iyong kalooban at manalig na ang lahat ng iyong ginagawa ay para sa aming ikakabuti. Tulungan mo po kami makita at mararamdaman
Stop our hands, Lord. I am yours.
lean on Him because He is our source, our strength, and the greatest. He is the solution or our solution. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. God is inviting you today to shift your focus, not to the problem, but to the problem solver. Amen. Because when our eyes are fixed on Him, everything will fall into its proper place. Hallelujah. Let's worship our Lord. Fix our eyes. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes to the hillside, where justice and mercy and grace. There the Son of God gave His life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to
hindi namin mag-give up. But this very moment, we want to lay it down to you, O God. Gusto namin isurrender sa'yo lahat. Lahat, O Diyos. At ikaw, Panginoon, ikaw lamang, O Diyos, ang bahala. Ikaw lamang ang gabay sa buhay ng bawat isa sa amin, Father. Bawat church, patuloy natin pawitan ang ating Diyos. E bago natin pawitin yung susunod na kanta, check our hearts to church.
fix your eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Sa lahat ng mga pagod, mga problema na pinagdadaanan ng mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng salita ng ating Panginoon na huwag natin ituon yung ating mga mata sa mga problemang ito dahil pinalalaki lamang. Lumalaki lamang sila. Instead, i-focus natin, ituon natin ang ating paningin. Kanino? Kay Jesus. Nire-remind tayo ng ating Panginoon na yung ating source ng lakas, pag-asa at tagumpay sa Kanya lamang. Kaya patuloy natin ituon ang ating paningin sa Kanya mga kapatid. Let's continue to encourage one another. Sabihin mo sa kapatid mo, katabi mo, fix your eyes on Jesus. Kaya mga kapatid, kamustahin natin ang bawat isa. Let's continue to encourage and build up one another. Kamustahin ang mga kapatid sa mananampalataya. Come on, church. Let's go out and treat one another. We praise you, Lord. Salamat sa ating Panginoon. Once again, thank you, Lord. Worship team, dance team, and of course, Brother Nathan, who is the worship our Lord Jesus for this afternoon. Ganun na, no? Habang nagkakamustahan tayo, sabi ko, kamusta ka? Kapatid, nagtatawa sila dito sa likuran. Alam nyo, kasi yung ating pananampalataya, hindi man natin nakikita, pero naniniwala tayo na isang araw po punoy ng ating Panginoon ang buong simbahan ng Jesus Common Church dito sa Adria. Naalala ko si Elijah, sabi ng kanyang assistant, ang kunti lang natin. Pero sabi ni Elijah, hindi mo ba nakikita yung nakikita ko? Kaya kapatid, tumawawal na ako, nagsasanay na ako pumawal doon sa taas dahil pupunoy ni Lord ng mga bagong kaluluwa, ng mga maiibig na hanakat para sa Kanya. Kaya yung mga bagay natin kapatid, mawala nyo na. Thank you, Lord. Salamat sa ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, kaya mag-i-invite ka next week. Hindi tayo titigil doon sa ating mission. Okay, na kayo mag-invite ng mga tao. Kaya naman, thank you, Lord, kanina we have celebrated Father's Day. Meron ng card po. Okay? Kaya yung mga natalo kanina, hindi naman tayo actually tatlo kasi meron pa rin kayong prize. Mamaya po natin itutuloy ang part kung babawi tayo. Okay? Kaya naman patuloy-tuloy tayo. And again, kung wala ka pang manual para sa darating na prayer and fasting, ayan, mamaya-maya kumuha na po tayo ng manual. Are you excited this coming prayer and fasting natin? Sa June 22 na po yan hanggang 26. Malapit na pala. Pero sasagad ko na yung kain ko. 1 week na lang pala. Ay naman gano'n mga kapatid. At lang tayo. Moderation pa rin. Okay? So, ihanda nyo na yung mga prayer request nyo dahil sigurado ang ating Panginoon tapat siya sa kanyang pangako at tutuparin nito. Kung meron tayong mga pinapanalangin, ihanda nyo na yung mga kapatid at tayo magpapanalangin sa bawat isa. Kaya matuloy-tuloy tayo and encourage us in the area of giving that we call Sister Nomi Montoya and Brother Ted.
sa pagbibigay kung hindi rin po namin na isasabuhay. Pero sa grasya ni Lord, mga kapatid, nakakasunod po tayo. Praise the Lord. And before we continue, mga kapatid, may tanong po ako sa inyo. Yun. Simula po nung natagpuan po kayo ni Lord until today, ilang percent na po kaya ang love niyo sa Kanya? Ulitin ko po. Mula nung nakilala mo si Jesus hanggang ngayon, ilang porsyento po kaya ang pagmamahal mo sa Kanya? Sige po, yung sagot niyo po between you and the Lord na lang po. Pero siguro ang sagot niyo ay si Snowy, 100% pa rin naman yung love ko kay Lord. Praise the Lord po yan, mga kapatid. Pero ang sagot mo naman ay parang nababawasan na yata si Snowy. O kaya hindi po consistent eh. Pabago-bago. Minsan 50% nasa mundo, 50% na kay Lord. Pero you know what I love about Jesus, mga kapatid? Kasi kahit pabago-bago po tayo, hindi po nagbabago ang pagmamahal niya sa atin. Amen? Praise the Lord. Ang sarap pakinggan, di ba? Na meron tayong Diyos na faithful kahit tayo po ay hindi faithful. Pero mga kapatid, yung sagot natin will shape our obedience, especially sa area ng giving and honoring God with all your resources. Kasi ang talagang tanong po dito, mga kapatid, ay mahal ko ba talaga si Lord para sundin siya? Minsan kasi hindi lang po pagmamahal yung driving force po natin, kundi takot. Takot po saan? Sa bills, sa future, sa daily expenses. Lord, andyan na naman si Meralco. May bill na naman sa tubig. Nakakatakot yung mamutol ngayon. So, di ba? So, due na naman ang wifi, Lord. May tuition, may groceries. Dagdag pa yung bahay, di ba? Yung sasakyan. Unti-unti po, mga kapatid, yung takot natin na sunod kay Lord, napapalitan po ng takot dito sa mundo. At dahil doon, nakakapektuhan na rin po yung mga desisyon natin. Kagaya ngayon, nai-encourage po tayo na magbigay kay Lord sa susunod na linggo. Naku Lord, sorry po, next time na lang po ulit ako magta-tithes. Uunahin ko muna itong mga bills ko, Lord. Lord, out for delivery na po yung parcel ko ngayon. Siguro naiintindihan naman po tayo ni Lord, mga kapatid. Pero po, hindi po excuse ang grasya ni Lord para hindi po tayo sumunod sa pag-iinga po. Sabi nga po sa Matthew chapter 6 verse 24, you cannot serve two masters. You cannot serve both God and Mammon. Ano po ba yung Mammon, mga kapatid? Ito po ang kayamanan o anumang bagay na inuuna po natin kaysa Diyos. Naalala niyo po ba yung kwento pa ng binata? Yung young rich ruler. Sino po nakaalala po dito sa kwento na yun? Sa Matthew 19. Wala po. Nasa kanya na po lahat eh. Pwera lang po sa isa. Surrendered heart. Kasi mas minahal na po yung kayamanan niya kaysa kay Lord, kapatid. Hindi po tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog, mga kapatid. At hindi rin po tayo pwedeng magmahal ng dalawa. Kasi ang tawag po doon, pagtataksil. At ayaw po ni Lord na matagpuan po tayo hindi tapat. Kaya ano ba talaga ang priority mo? Kasi kung ano po yung priority mo, kapatid, yun po yun ang mahalaga sa inyo. Sa John chapter 12 verse 3 to 8, mga kapatid, may isang babae na nangalang Mary. Si Mary of Bethany po yun. Kung familiar po kayo or nabasa niyo na po itong kwento na to, no, kung saan binuhos niya po yung pabango kay Jesus. Yung isang mamahaling pabango po, alam mo po, ayon sa Biblia, ang perfume na yon ay nagkakahalaga ng 300 denarii. Katumbas po yun ang halos isang sahod na ordinaryong manggagawa po ng panahon na yun. So isipin niyo po yun, isang taon ng pagod, puyat, sakripisyo at delayed gratification. Tapos pinuhos nilang lahat kay Jesus ng buong buo. Alam niyo po, hindi
Praise the Lord. Kaya po ito tatandaan natin mga kapatid. Walang sayang sa pag-i-invest sa langit. Kaya mga kapatid, kagaya ni Mary, alam niyo, walang sayang doon yung ginawa niya. It's an act of worship. And giving is an act of worship to the Lord. Hindi niya po tinipid, hindi niya po hinati yung pabango. Buo niya po binigay. Why? Because her love for Jesus was greater than the value of what she was holding. At ganito po ang picture ng tunay na pagmamahal. Hindi po nagmo-compute, hindi po nag-hold back. At higit sa lahat, kapag mahal mo isang tao, hindi mo po lolokohin. Amen po ba? Kagaya ni Mary, mga kapatid, pinupos niya ang lahat. Kaya Lord, salamat no. Kaya dapat tayo po ay huwag po tayo magbigay lang. Kasi pag nagbibigay, pwede po po na may ititira. Pero kapag pinuhos po natin ang lahat, wala na po tayong maititira. Kaya gano'n na lang ito na maging kagaya kay Mary na ibuhos po natin lahat sa ating Panginoon. At kapag totoo po ang pagmamahal mo kay Jesus, hindi mo po kailangan na pilitin ang sarili mong sumunod kasi kusa ka magbibigay, kusa kang susunod, kusa kang magbubuhos. Kaya po tayo mga kapatid, ine-expand ni Lord yung ating mga business, yung territory po natin, para makapagbalik po tayo sa Kanya. Kaya po tayo nag-i-bless, inaangat po sa mga posisyon para po maluwalhati ang ating Panginoon. Dahil ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa malaki. Kung nakakapag-save po tayo ng kayamanan dito sa mundo, mas lalo po dapat na mag-imbok po tayo ng kayamanan sa langit. Ang gusto ni Lord, mga kapatid, maging obedient po tayo dahil hindi niyo po kailangan ang pera natin, kundi dahil sinusubok niyo po ang laman ng puso natin. Malakay titik, sabi ko, subukan mo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko ibuksan ang bungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ito po mga kapatid ang principle ng kingdom ni Lord. Kapag binuhos mo ang lahat para kay Jesus, ibubuhos na rin po ang siksik, liglig na pagpapala mga kapatid, kasaganahan, hindi lang proteksyon at kapayapaan. Kaya kapatid, huwag kang matakot because Jesus is faithful. At kapag tapat ang puso mo sa Kanya, mas lalo po siyang tapat sa iyo. Kaya mga kapatid, isang huling tanong, mahal mo ba si Jesus? Sabi sa John 14:15, if you love me, you will obey my commandments. At kung mahal mo ba si Jesus, patunayan po natin ito mga kapatid sa pamamagitan ng pagsunod. Kaya itasa po natin mga kapatid ang ating mga envelopes. Praise the Lord Jesus. Maraming salamat mga Panginoon sa kaloob na ito. Lord, una mo kaming binigyan, kaya kami Lord nakakapagbigay. Salamat Lord, tulungan mo kami na maging tapat sa iyo. Gaya ni Mary, Panginoon, na maging generous din. At handa kami Lord na magbuhos, Panginoon, ang buong puso, Panginoon. Walang reservation, Panginoon, walang hesitation, Panginoon. I-align mo Lord yung puso namin sa iyo, Panginoon. Hindi yun Lord na ang pagtatanim namin dito, Panginoon, hindi nasasayang, Panginoon, sapagkat aani din kami, Panginoon, sa takdang araw. Lord, salamat sa mga kapatid ko. Patuloy mo pagpalain ang gawa ng kanilang kamay, Panginoon, kagaya ng pangako, Panginoon, Lord. Ibubuhos mo, Lord, ang siksik, Lord, na pagpapala, Panginoon, sa mga kapatid ko. Kaya, Lord, muli, maraming salamat na nakasama na lahat ng ito sa pangalan ng Jesus. Amen! Amen. Praise the Lord. Ayan. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Sa lahat ng mga fathers, pwede pong patiin natin yung ating mga ama ng tahanan. Happy Father's Day. Amen. Happy Father's Day. At narito po mga kapatid, SLBM. Ano yung ba yung SLBM? Servant Leadership Development Ministry. So, ano po ibig sabihin nito? Dito po, tinatatag sa simbahan, yung mga rising up leaders. Ano po ang mga ginagawa nito mga kapatid? Ito po ay pinatatatag ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pag-journal at pag-share ng journal at ang kanilang mga testimonies at
kanilang mga buhay. Amen. Nakapangyarihan ba ang ating Panginoon? Amen. At ang salita ng ating Panginoon ay buhay at mabisa. Sabi sa Matthew chapter 5, verse 18. Tandaan ninyo, sabi ko, tandaan ninyo. Hindi maglalaho ang lupa at ang langit, ngunit isa man pagling o tundok sa salita ng ating Panginoon ay hindi mawawala ng bisa. Amen? At ito ay magaganap. Salamat sa Panginoon at ang kanyang salita ay buhay at mabisa. Kaya aawit tayo